Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel. Sa lesson natin ngayon, pag-aaralan natin ang isang existing technology na ang pangalan ay Laravel Herd. Okay, so ano ba itong Laravel Herd? No? Laravel Herd is a blazing fast native Laravel PHP development environment for Windows. Kasi itong Laravel Herd guys ay unang nilabas Mac OS ano. Pero ngayon nagpa-pan out na siya papunta sa Windows. So maganda nga na available na siya ngayon sa Windows. So it includes everything you need to get started with Laravel development, including PHP and Nginx. Once you install Herd, you're already start developing with Laravel. So para din siyang XAMPP, no? Para siyang XAMPP na ginagamit na natin nung una pa nating mga project. Pero ito, more focus siya sa Laravel projects, no? Mag-manage ng Laravel projects. Okay, so kung titingnan niyo, meron siyang mga ilang features na wala naman doon sa XAMPP, no? So meron kayong mga debugging features, no? Debugging tools, pwede kayo mag-manage ng different PHP version, may mga services, no? Pero ito ay sa mga pro features, no? So meron siyang free, meron din siyang pro na features. So yung mga services niya na pang-manage ng database, mga Redis, no? Redis para sa mga rate limiting, no? So meron din siya, yan, integrated sa Laravel Forge, Catch, email. Gagawin natin no, yung download for Windows. Pero kung kayo ay may budget naman, pwede nyo i-purchase yung mga license ng 14 saka for Pro. No? So i-click lang natin itong download for Windows. Okay, so hintayin lang natin mag-download, no? Tapos pagkatapos yung mag-download ay ito-double click ko lang tapos i-install natin. So ipopost ko muna itong video at hihintayin natin siya matapos mag-install. Okay, so natapos na natin yung ating pag-install, no? I-click ko lang itong ating finish. Wala namang kakaibang prompt, no? So very straightforward lang yung pag-install niya. So finish lang natin tapos ira-run natin yung ating Laravel Herd, no? Okay, so i-make sure ko na lang din na ira-run ko siya as admin, ano? Tapos get started. So i-use default ko lang siya. Kung gusto niyo, no, pupunta yan dun sa inyong user, kung anong username niyo, tapos gagawa siya ng herd na folder, no, dun sa inyong user, no. So pero ang gagawin ko guys, iko-custom ko na lang siya kasi ayokong makadagdag siya dun sa ating tapos gagawa lang ako dito guys dun sa aking Drive E projects tapos gagawa ko ng herd na folder tapos doon ko ise-select yung ating folder yan, no? Drive E project herd tapos continue. Okay, so downloading 8.4 yung pinaka-latest na PHP, no? So mag-open siya ng mga ilang Windows PowerShell na terminal. Kaya ako siya ni-run na run as administrator kasi baka mamaya pag nag-install siya, hindi naman siya ma-install kasi wala kayong authorization para mag-install mga packages. Okay. Okay, so pag meron naman kayong license at meron nakabili na kayo ng license, no, pwede niyo siyang i-input dito, no, or later. Pero kung wala naman, gagamit lang tayo ng free skip for now. Okay, so meron mga option dito, no, pero hindi ko siya i-enable. Pero kung gusto niyong laging nagla-launch every start ng inyong system si Laravel Herd, pwede niyo siyang i-assign, no? Pero kung hindi, ay open the Herd dashboard na lang kayo agad. Okay, so ito na yung pinaka-dashboard niya, no? So yung Nginx, ito yung ginagamit niya imbis na Apache. Tapos yung DAMS, no? Yung DAMS naman yan ay para sa logs, no? Na ating application. Tapos yung naka-install sa atin ay 8.4 na PHP. So dapat yan lahat ay green, no? Kung sakali naman yan ay may red, may problem, sabihin, meron nagra-run dun sa inyong localhost port 80, no? Ibig sabihin, kalimitan dyan ay nagko-conflict yan dun sa inyong SAMP application. So yun nga, hindi siya pwedeng mag-run ng pareho, no? So sa ngayon, walang way para baguhin yung port ni Laravel Herd. So ang mag-a-adjust sa inyo yung XAMPP kasi yung XAMPP merong option para baguhin yung port number, no? So kung gusto niyo siyang i-run pareho, ay pwede niyong baguhin yung port ni XAMPP niyo. Okay? So ilang explanation dito, exploration, yung general natin, ito lang naman yung herd path, no? So meron tayong default na sa user, sa herd, dito niya inano nun, in-install at meron tayo dito na customized na folder. Tapos yung startup option, updates, IDE, naka-PHP Storm siya, no? Pero hindi ako nagamit ng PHP Storm. VS Code lang yung ginagamit natin. So yung mga internal API port using API, naka-assign yan sa 9001 at yung ating herd helper ay nasa port 5000 naman. Ano? Okay? So yung sites natin, babalikan na lang natin dito pero dito tayo mag-add ng ating bagong project. No? Okay, so punta tayo sa PHP.
So, yung sa PHP naman natin ay merong naka-install dito na 8.4 pero try natin mag-install ng 8.5 na PHP 'no. Okey, so may 8.5 na tayo 'no, so mamaya papakita natin kung bakit ko yun ginawa. So, yung node natin ay naka-version 25.9, so latest 'no. Tapos yung expose naman ay, i-a-allow natin i-share yung ating local site sa over the internet 'no, pero kailangan natin ng free token 'no. So, kailangan natin bumili ng pro plan nila ng Laravel Herd. Pero maraming ano 'no, maraming option 'no, maraming way para expose yung inyong local development sa internet. So, at isa na nga rin dito yung ngrok 'no, 'yan. So, alam niyo na rin 'yan 'no, medyo prominent naman yung service na 'to. So, i-a-allow niyang i-expose yung inyong IP 'no, sa internet, pero gagamit naman siya ng ano, custom domain name na kakaiba 'no, na unique dun sa ngrok niyo at yun yung puwede niyong i-share sa public internet, okey? So, sunod yung shortcut. So, yung mga ilang shortcut controls, tapos yung mga services 'no, kung gusto niyong mag-add ng sarili niyong MariaDB, MongoDB, MySQL, saka Postgre, kailangan niyong dumaan sa kanilang pro plan ano, sa kanila. Pero as I said, merong option, puwede niyong i-install yan ng hiwalay katulad ng puwede niyong gamitin yung XAMPP 'no, para sa MySQL. So, nasa inyo na yan 'no, kung gusto niyo. Meron din siyang email services 'no, na available din sa Pro at saka yung advanced debugging na dump 'no. Okey, so yun lang guys, saka yung, integration para sa Laravel Purge 'no. So parang ano 'to 'no, Vercel saka, basta puwede niyong i-deploy yung inyong local application diyan na kagaya ng Vercel. Okey, so gawa na tayo ng ating site. So punta tayo dun sa sites, tapos add site. Okey, so merong mga option dito. So new Laravel project or link existing project. So gagawin natin ay new Laravel project, next. Yan, so Kit. Puwede kayong mamili kung gusto niyo yung front end niya ay React, Vue, Svelte, Livewire o Custom Starter Kit, pero pipiliin natin ay wala na. Pero yung dun sa ating last na tutorial ginamit natin ay React ano. So, my Laravel app. Okey, yung testing framework natin ay Fast lang or gusto niyo PHP unit. Initialize Git, repository optional yan kung gusto niyong naka-Git na kaagad, pero ako ang gagamitin ko ay hindi muna 'no. So next. Yan, so creating project siya, hintayin lang natin. So parang ano 'to 'no, yung nag-initialize tayo ng Rollover project. So dito hindi tayo gumamit ng terminal, walang walang code o walang scripting na ginawa. O gamit lang 'tong Rollover Herd na application. So ipo-pause ko muna yung video, hintayin natin siyang mag-install. Okay, so tapos na mag-create ng ating application 'no. So puwede tayong mag-open in browser, pero iko-close ko muna 'no. Yan, so mapapansin niyo meron tayo ritong mylaravel-app.test. Ito yung ating domain name na in-assign nung ating Laravel Herd. So meron din tayo dito mga ilang option, makikita niyo meron tayong PHP version na 8.4 pero meron tayong option para baguhin yung version niya rito 'no. Okey. So yung URL natin ay ito nga 'no, so i-click ko lang siya. Okey, so mapapansin niyo meron tayong ano, custom domain rito 'no, na available lang dito sa ating local network, yung mylaravel-app.test. Yun yung kaninang pinangalan natin dun sa ating project. Pupunta tayo sa ating directory 'no, yung kanina, yung mylaravel app. Ito yung ginawa natin 'no. So 'pag ginopy natin siya, nandito yung ating Laravel application 'no, yung ating source code. So nandito yung mga bootstrap, yung app 'no. So ito yung kalimitan na ine-edit natin sa ating VS Code. Okey, so ta-try naman natin ay gumawa ng panibagong application 'no. So add, tapos new project ulit, tapos gawin natin yung with React ano, tapos ito naman ay Laravel React project, with built-in authentication ano, tapos 'wag tayong mag-team support, install Laravel Boost, puwede naman. Okey, so next. Okey, so gagawa ulit siya ng panibagong Laravel instance. So ipo-pause ko ulit 'tong video kasi medyo may katagalan siya, hintayin lang natin siya matapos. Okey, so tapos na 'no yung ating pag-i-install at kung titingnan natin, close, meron na tayong dalawang project 'no. So isang Laravel test saka Laravel with React.test. So try natin baguhin guys yung ating, version ano. So i-open na lang natin 'to muna ano. Okey, so ito yung Laravel React project.test natin. Okey, so meron tayong login, basic implementation ng login, saka meron tayong basic implementation ng
register 'no, na gamit yung ating React, library o framework or starter kit, okey. So yan, dalawang yan ay available for management dito sa ating, Laravel Herd site 'no. So gagawin naman natin ay kasi nung ating huling tutorial, dun sa ating last tutorial 'no, gumawa tayo ng Laravel e-commerce 'no, gamit Laravel 12. Okey, so kung di niyo pa napapanood yan guys ay nare-recommend ko na panoorin niyo muna siya 'no. So meron tayo niyang, Laravel project na ang pangalan ay Lara Store 'no. Okey, so ang gagawin natin ay add panibagong site, link existing project, tapos hahanapin natin yung Lara Store na yun ano. Okey, so siya ay nasa aking yan, Pinoy Free Coder Projects Lara Store. Okey, so yan, so naka-auto-detect naman na siya, tapos next. Yan, so yan, your application was created successfully, build something, amazing. So close. So kung mapapansin niyo meron na tayong ano 'no, larastore.test. Okey, so ito na yung ating larastore.test na domain ano. Okey, so kung kayo ay nasa same network lang ng inyong mga user, puwede niyong i-share 'tong domain na 'to at ma-access niyo na 'no. Kung ginagawa ng internal tool gamit ang Laravel, imbes na IP number yung ibibigay niyo sa mga user niyo ay ito na yung ibibigay niya 'no para ma-access yung inyong system 'no. Medyo, professional na siya. Yun ay dahil sa inyong Nginx 'no. Yan, siya yung gumagawa niyan. Okey. So gano'n lang 'no, kadali para gumawa at mag-add ng mga Laravel, project dito sa inyong Laravel Herd 'no. Kung kayo ay merong, integration sa Laravel Forge ay maganda rin 'no, para yung local site niyo ay made-deploy na rin sa internet. Okey, so some pointers, napansin ko lang sa kanya na walang way para patakbuhin yung migration. So kailangan niyo pa rin talagang patakbuhin yung migration kung kayo ay gagawa ng database structure 'no, sa inyong Laravel project. Alam niyo naman 'yan 'no, dun sa ating mga tutorial sa Laravel kailangan niyo muna siyang, make migration tapos migrate. So kailangan niyo siyang gawin sa terminal, wala rito 'no. Okey, so isa din na pointers din ay kailangan naka-open din yung inyong database. So ang ginagamit ko ay yung XAMPP 'no. Yan, kung sa local development kailangan niyo ng MySQL para ma-connect yung inyong database 'no. Dun sa Larastore kasi naka-MySQL siya 'no, so kailangan naka-open din yung MySQL niyan. Pero hassle naman gawa ng nasa Laravel Herd na kayo, bakit hindi pa rito? Ang problema kailangan niyong maka-Pro. Kaya ang nire-recommend ko guys na database service para sa mga ganito ay mag-ano na kayo 'no, mag-Supabase. Kasi Supabase saka yung Laravel, puwede naman compatible naman siya 'no, kasi yung Laravel ay fully supported na yung, Postreg 'no, na SQL. So yun, so para hindi niya na kayo, nagpapatakbo ng maraming application dito sa inyong local development. Ang problema lang ay fully reliant sa internet yung inyong project kasi kapag walang internet, wala yung application niyo. So yun lang yung downside 'no. So pero hindi naman kayo masyadong naba-bother na nagra-run din yung sa background 'no, ay okey lang din. O kaya kung meron kayong budget para bumili ng Laravel Herd Pro ay okey lang din naman 'no, nasa inyo yun. Okey, so hanggang dito lang ating lesson about Laravel Herd 'no. Sana meron kayong natutunan na bago at meron kayong, puwedeng gamitin na alternative sa SAMP 'no, itong Laravel Herd na talagang naka-focus lang siya sa mga Laravel project. Okey guys, so kung nagustuhan niyo 'tong lesson na 'to at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. I-hit niyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.